Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Makati City. Isang bagong mega project pala ang itatayo dito. Andito pala tayo ngayon sa may kanto ng Buendia at Ayala Avenue. Dito tayo dadaan papunta doon sa pupuntahan natin. Dito sa kanto ng Buendia at Urban Avenue, makikita natin ang isang abandonado na proyekto. Yan ang Makati Subway Project. Last year pa lang ay nag-announce na nga na hindi na matutuloy ang Makati Subway. Sayang at napakaganda pa naman sana ng proyektong ito. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na matutuloy ang Makati Subway, ang desisyon ng Supreme Court na ilipat na ang ilang mga barangay, especially ang mga Embo barangay na dating sakop na Makati City at ngayon nga ay nailipat na sa Taguig. Ang dulo kasi ng Makati Subway ay doon sa mga Embo barangays. Doon din itatayo ang depot. Matagal na nga na tinanggal na yung mga poster dito at isinarado na nga itong area at wala nang tao dito. Ilang bilyon din ang nawala sa private company na Infradev Holdings na nagpropose na itayo ang proyektong ito, kapartner ang ilang mga Chinese investors. Ayon kasi sa kontrata, matuloy man o hindi ang project, babayaran pa rin yung mga Chinese investors. At dahil nga doon nawala ng ilang bilyon ang Infradev Holdings, isang Filipino company. Dito sana itatayo ang Buendia Station, ang Station 2 ng Makati Subway Project. At sa taas nito magtatayo ng 3 high-rise residential building. Hindi na nga matutuloy ang project na yon at dead na talaga. Sarado pa rin yung lagusan dyan sa may Urban Avenue, kaya kailangan pa nating umikot doon sa kabilang side. Dito tayo dadaan sa may Chino Roses. Sayang talaga yung Makati Subway Project. Yun sana magiging ikalawa na subway project dito sa ating bansa. Mabuti na lang ang Metro Manila Subway ay tuloy na tuloy pa rin. Magkaiba po ang Makati Subway at ang Metro Manila Subway Project. Ang Makati Subway magkakaroon nyo ng 10 na stations na iikot lang dito sa buong Makati. At ang Metro Manila Subway ay proyekto ng ating gobyerno, kapartner ang Japan. Magkakaroon ng 17 na stations mula Valenzuela hanggang Bikutan at NAIA Terminal 3.
Ito na lang yung natira sa Makati Subway Project. Matagal na nga na tumigil ang proyektong ito, almost 2 years na. Ito na nga, isang bagong project pala ang itatayo dito. Isang architecture and design company ang naglabas ng isang disenyo para sa isang mega project na itatayo dito sa may Amorsolo Street. Ito ang mile long property, isang napakahaba na property ng gobyerno. Matagal lang nabawi ang ownership nito, ilang taon na nakaraan mula sa mga tenant. Kaya pala ito tinawag na mile long dahil napakahaba ng property na yan. Mula dito hanggang doon sa kabilang kanto pa. Ayon pa sa inilabas na design ng Palafox and Associates, isang napakagandang mega project pala ang itatayo dito. Pero wala pa tayong confirmation kung saan dito banda dahil napakahaba nga nito. Ang 1 mile ay 1 kilometro at kalahati, di ba? Anyway, mga old buildings na lang ang nakatayo dito at panahon na talaga na magkaroon ng redevelopment dito sa area. Ayon pa sa Department of Finance, last year kung maalala nyo na balita natin, ang lahat ng mga unused at hindi nagagamit na property ng gobyerno ay magkakaroon ng lease at yung iba naman ay pagdidesisyonan kung ibebenta na ba talaga. Kapag natuloy na yung project na balak itayo dito, isang mixed-use development, most likely magkakaroon ng mga residential buildings, office building, commercial areas at marami pang iba. Sa tingin ko pwedeng-pwede na matuloy ang proyekto na yan alinsunod sa bagong panukala ng Department of Finance na non-tax revenue. Ilan pa sa mga possible na ipapalease o di kaya ibebenta na property ng government ang Star City property dyan sa may Pasay, ang Pasay Financial Center din, marami pang property ang gobyerno na hindi kumikita at nakatiwangwang lang. Kaya yan ang ginagawa ng Department of Finance ng plano para sa non-tax revenue program. Ibig sabihin, kikita ang gobyerno na hindi na kailangan pang magtaas ng buwis. Marami pa mga property ang GSIS, SSS at iba pa mga government-owned and controlled companies sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ang hindi nagagamit at hindi kumikita. Lalo na sa mga panahon ngayon na napakataas na ng value ng property dito sa Metro Manila. Sana matuloy yung mega project na itatayo dito, napakaganda pa naman. By the way, dito pala dapat magsisimula ang Makati Subway Project. Ang mile long property na nga ang napili noon para sa Station 1 ng Makati Subway na dito magsisimula sa Amorsolo Street. Pero dahil cancelled na nga ang Makati Subway, ibang project na lang yung itatayo dito. So ayan guys, makikita naman natin mga old buildings na lang ang nakatayo dito.
So ayan guys, mahaba pa yan, diretso pa yan hanggang doon pa. Andito naman tayo sa May De La Rosa Street. 3 mega project pala yung itinatayo dito sa ngayon. Na-demolish na nga yung De La Rosa Car Park Building 2 at ngayon ay tatayuan na ng isang high-rise residential tower. Ang DeLorean Residences, isang high-end residential tower ng Ayala Land. Pinutol na pala yung elevated walkway dito. Eto na nga at nagsisimula na yung construction. Bukod pa sa high-end residential tower, magtatayo din dito ng bagong park ang De La Rosa Gardens. Magkakaroon nga ng transformation dito sa May De La Rosa Street. Alam naman natin kapag Ayala Land, napakagaling nila gumawa ng park. Ongoing na rin ang progress sa bagong BPI Tower. Andito na tayo sa taas and makikita naman natin, ito na ngayon ang progress. Medyo mataas na rin itong ginagawa ng bagong BPI headquarters. At dun sa kabila naman, itinatayo na ang DeLorean Residences. Natapos na rin ang major renovation dito sa Paseo de Rojas Underpass. Ito na ngayon ang bagong design. Pero sa tingin ko mas maganda pa yung dati. Tinanggal na kasi yung mural dito sa may ceiling. Madilim din dito sa gitna. Pero dito naman sa hallway, maliwanag at maraming ilaw. So ayan guys, by year 2029 pa matatapos itong bagong BPI Tower at mag-open yan sa year 2030.
Ano masasabi nyo sa mga latest na projects dito sa Makati City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!